Bumblebee. Yes, Optimus Prime. May papaayos pala ako dun sa ating dinadaanan palabas ng base. Oh, bakit Prime? Anong problem dun sa daanan na yon? Hindi ko alam kung bakit parati na lang parang nasusunog yung mga espalto dun eh. Feeling ko may kagagawa niyan is si Roadburn. Pangalan pa lang niya. Parang tagsira na eh. Oh hi, Roadburn, nandiyan ka pala. Hello? Uy, hello Roadburn. Nandyan ka pala. May sinasabi ka ba sa akin, Bumblebee? Ito na nga ang toy na re-review natin for today. This is the Titans Return Roadburn. Isa to sa pinaka medyo matagal na yata to na-release. Pero ngayon lang natin na-review dahil ngayon lang ako nag-decide na finally kumuha na rin ako ng Titans Return Roadburn. And bago tayo mag-start sa ating review, special shoutout muna sa 2 toys ko dahil sa kanila ko nakuha itong Roadburn. Ito na sinabay ko na lang sa iba ko na yung purchase sa kanila. So super legit naman yung store. So kung may hinanap pa kayo, visit nyo na lang yung store nila sa kanila FB page. Now, pag binili natin siya ganito klaseng packaging, meron siya sa harap and sa likod and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. And pag na-unbox natin siya, nandito lang yung kanyang manual. And we also have here yung kanyang Titans Return card. Sa likod nandito pa yung mga power-ups niya. Now, let's proceed na sa ating main figure na si Roadburn. Check natin yung kanyang details. Yan, yung details niya. Check muna natin yung face niya. Okay, may visor siya, no? Pero yung visor niya, same lang nung color nung face niya. Yan. Sana binago rin ng kahit papaano ng color. Kasi almost same ng shades eh. So, di mo tuloy gaano mapansin yung visor niya. Although ito pa yung details niya sa harap, maganda naman yung pagkaka-red niya dyan. Okay, sa ilalim, sa likod, yung... Maayos naman si Roadburn and yung kanyang articulation sa head na rotate pa yan ng pagganyan. Wala siyang any look up and look down pero yung kanyang Creed moment, ganyan. Ang weird lang ng Creed moment niya. Arms wide open kasi buong balikat eh. Nakaangat ng ganyan. Pero pwede mo pang ma-rotate yan ng ganyan. Elbow niya, naka-ball joint naman so na-rotate yan and di mo gaano mapapansin yung kanyang elbow bent eh kasi maikli yung mga arms niya. Wala nang any articulation sa kamay, sa waist wala na rin. Pagdating sa legs niya, ito yung kanyang Van Damme split which is nice. Split na split naman siya dyan. Yung kanyang high kick, ganyang kataas. Yung kanyang back kick, ganyan naman. And ball jointed din yun. So, naro-rotate din yung kanyang legs dyan. Sa knee bend niya, ganyan ang knee bend. And then, pagdating sa paa, wala nang any tiltage. Although, itong portion na to, pwede mo pang mataas baba portion na to. Pero mamaya na yun sa transformation. Speaking of transformation niya, ang gagawin lang natin is, iaangat mo muna iyang portion niya na yan. And then, angat mo na rin ito sa harap. Dukuti mo yun sa loob. And then, ilabas na natin ng paganyan. And then, itong head niya na to, babalik mo siya paloob naman. So, magiging parang paganyan. Itong sa side niya, pwesto mo na ng ganyan. So, ganun din dito sa kabila. Pwesto mo na yan ng paganyan. Then, fold mo pataas yung shoulder niya na to. So, ganun din tong kabila. Fold mo rin. Yan. So, parang ang magiging itsura niyan sa likod is paganyan. Mapupunta sa pinakagitna yung head niya. Pag inangat nyo itong magkabilang shoulder niya. And then, itong nilabas mo itong portion na to, magko-cover na lang yan dyan. Yan, paganyan. Okay, so magpe-peg siya dapat dito sa likod. Yan, may mga pegs naman siya na maliit. Magpapasecure sa portion niya dito sa likod. And then, dito sa front, i-forward mo na ng ganyan. Ifa-fold mo paloob yung pinakapaa niya. And then, it's like parang ifa-fold mo itong knee niya, itong knee bent niya, paloob pa ganun. Yan, no? Hanggang sa umabot siya dito. Yun, doon naman siya magpe-peg sa portion na yan. Pag ganyan. Okay. So, ganun din sa kabila. Yung parang pinaka-knee bent niya doon. Ifa-fold mo lang paloob. Yan. Para matulak ito. Pag ganyan. Yan. Yan. Okay. Tapos, isi-secure mo na lang sa mga slots niya dyan. Yan. Yon. Okay. So, ito na si Roadburn sa kanyang alt mode. Check muna natin yung kanyang details. Yan o. Autobot logo. Maganda no?
dating niya dito para siyang si Cliff Jumper, no? Pero yung front ng sasakyan niya, iba pa rin naman kahit papaano. Yan, and then maganda nga maganda yung design nung kanyang alt mode dito. And even sa ilalim, malinis, oh. Malinis, walang gaanong hollow earth. Sa likod, ito rin. Pero sana tago nila yung kulay nung spoiler niya dito sa bandang likod para mas maganda lang tingnan. Yan, okay, and then yung kanyang alt mode na gumugulong-gulong naman, which is good. Okay, so ito na si Roadburn sa kanyang alt mode. Now, para sa height ng Roadburn natin na to, ang height niya is 3.75 inches lang din siya. Eh, maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa natin yung figures tulad ng ating Titans Return, Brawn, Hot Soldiers, Bumblebee, our Titans Return, Outback, yan ang ating mga mini-bots, oh. Hot Soldiers, Optimus Prime, our MFT, Ultra Magnus, MFT, Dinobot Grimlock, Titans Return, Kickback, Legacy, Kickback, Core Class Megatron, Jinbao, Megatron, and our Holo Park AMK Pro Series G1 Megatron. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Titans Return Roadburn, ang price range niya is around 350 pesos up to 600 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng specific opinion nito. There you have it now, guys. Ito na ang ating Transformers Titans Return Roadburn. What do you think of this figure, guys? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, obviously, kukuha naman talaga ako nitong Roadburn na to. Hindi ko lang nakuha kaagad kasi hindi naman siya special character for me and parang hindi naman din siya ganun kapopular na character. At the same time, marami pa rin ako nakikita sa kanya sa market. So parang there's no urgency na makakuha ko kaagad kasi bihira ako na siya makita. Sasama ko lang naman siya sa collection ko ng mga Transformers mini-bots ko. Pero overall, retool lang naman siya ng Titans Return na Bumblebee. And although nabenta ko na yung Bumblebee ko na yon dahil meron naman na ako ditong Hot Soldiers na I'm also planning na palitan na din. Pero specifically dito kay Roadburn, parang bagay naman sa kanya yung design niya na yon. Ang pinaka naging main problem ko lang dito sa figure natin na to is itong pinagkakabitan niya mismo nung kanyang neck. Kasi hindi gaanong maganda yung connection niya dyan. Actually, mabilis matanggal eh. Kaya pag ina-articulate ko siya minsan, itong part na to ang pinakaunang natatanggal. Meron din naman siyang playability and maayos din naman yung itsura niya sa alt mode and even sa kanyang robot mode. So I think kahit pa paano, satisfied naman ako sa purchase ko nitong si Roadburn.